Mga kapatid, meron akong pinag-aaralan ng mga uri ng tao since napanaginipan ko na rin yung kapitbahay ko nga dati sa Laguna. And one thing I can remember about her is she has a grateful heart kahit na hindi ganun kaganda yung hindi ganun kaayos yung naging asawa. So, meron akong bagay na pinag-aaralan sa kanila wherein they have the ability na laging maging lamang sa kanila. At least sa pinapakita nila, sa sinasabi nila, yung pagiging grateful, thankful, kaysa sa kanilang pride o bitterness o kung ano man yung kulang sa buhay nila o kung paano man sila na api o nagrabyado. You know, I have known this person for so long and nakita ko siya kakailan. Itong taong ito, galing siya sa mahirap. Mas bata siya ng konti sa generation ng mga magulang ko. Pero matanda na rin siya. No? Papa siya na rin na magulang ko siya. Kung nagkaanak siya ng mga 20 anyos siya o 21 anyos, pwedeng naging tatay ko na rin. Kasi edad niya na yung pwede kong tatay. Anyway, itong lalaking to, was blessed by God. Kasi merong isang professional na lawyer na ano siya, taga-ibang from the same lalawigan kami. But she's from the furthest place. And then, nag-practice siya sa amin nung araw. Tapos, nag-church siya dun sa Christian church. Sa Christian church niya nakilala itong mabait na ito na itago na lang natin sa pangalan na siya si Kuya. Gano'n na lang. Si Kuya something. Ang masabi ko pa yung pangalan. Naging mag-asawa sila. Na bagamat tutol yung magulang ng lalaki kasi si Kuya something, hindi naman siya titulado, hindi naman siya, kung titignan mo, mahina yung personality. Dominated siya ng abogada. Pero siya ay, ano siya, yung parang grateful lang siya na naka-jackpot siya, parang gano'n. Naman typical na sa tingin natin, swerte kasi abogada yung napangasawa, tapos siya, wala naman, ang nagiging trabaho niya lang noon, mga, sabihin na natin, hindi pang college graduate. Nung naging mag-asawa sila nung abogada na yun, pinag-aral siya. Siya naman, nagsikap, nakatapos siya. Ngayon, parang ano siya, parang naging legal researcher o yung taga-print ng documents, taga-sala ng mga nagpupunta sa law office nila. So, makakabilib, he was able to do something with his life. So, yung trabaho niya, naging trabaho ko rin yun. Parang ganun. O ngayon, he has always been grateful na tuwing nakikita kami, masaya lang siya. And kumusta po kayo? Ang lagi niya sagot, by the grace of God, okay. There was this instance wherein yung misis niya ay na in a way, hindi naman siya sinasadya siguro, pero napapahiya na siya when talking to me. Merong diniscuss yung misis niya sa aming tatlo, particularly sa akin, and syempre may sarili siyang opinion. And yung opinion niya ay hindi siguro pasok na opinion ng isang abogado. Siguro yung misis niya nahihiya na ganun yung sinasabi niya, baka ganun. Then medyo napapahiya siya sa akin. Yung ibang lalaki na nilalagay mo sa ganong sitwasyon, isali mo na ako, ilagay mo ako sa ganong sitwasyon, hihiyain kita kahit na mukha akong tanga o parang isave mo yung pride mo ba? Kasi siya hindi. Nanatili siyang kalmado. Ay, ganun ba? Ay, hindi ba ganun? Sorry John, hindi pala ganun yung tinutukoy. Pero parang ano yan pero hindi. Yung medyo naaasar sa kanya yung misis niya kasi syempre, asawa ka ng abogado ganun, may reputation na pinoprotect. May manner of speaking, may manner of, may mataas na standard ng pagtingin sa mga bagay-bagay, ganun ang But he remained calm as usual. The same way na nakikita ko siya simula bata ako. The way he conducts himself.
Sa mga tao, isa na ako doon na talagang medyo advocate ako ng masculinity. Napapaisip ako ba, putang ina 'to, pinapabayaan mong ginaganyan ka ng babae? Kasi I have an opinion mula noon na tangina kahit anak ka pa ng Reyna, ako magbubuti. Kung pinili mo ako, puta, huwag mo akong hiyain. Di ba? Lalaki ako eh. Some do not know how to respect masculinity. Pero, pag tinitignan ko sila, alam mo yung nakikita ko lang sa kanya na he is grateful na magaling yun na pangasawa niya and he is grateful na pinag-aral siya and hindi ako nakakakita ng bitterness. And sometimes you have to think, is it worth it na iano mo yung pride mo? Sometimes it happens, parang tinanggap niya na lang. Nalulungkot ako for that, pero pinag-aaralan ko siya na gusto kong gayahin na, uy, napaka-humble naman ng puso nito. Humble heart, grateful heart. I'm not saying na dapat pag lalaki ka, under desire ka. I'm not saying. Please no. Lalo na sa anak ko kasi lalaki. Sana wag. Hindi mo alam yung circumstances na mangyayari sa'yo. Pero sana wag. Pero, dapat bang mangibabaw yung pride mo? O dapat na lagi mong isipin na grateful ka kasi napangasawa mo yung katulad niya. Maayos naman kayo. Just so happened na may instances na napapahiya ka. Do I respect him? Yes. I respect him for restraining himself and siguro iniisip niya yung pagmamahal niya at yung utang na loob niya doon sa asawa niya kaya hindi na lang siya tiniis niya na lang, kinain niya na lang yung pride niya. Mas tama bang gawin yan? I don't know. But I respect him.